Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 1 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-10 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin. Good morning, Annie. Okay, dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, alam mo, dun sa ibang mga lugar na binaha dahil sa shear line, dahil sa basyang, ayan, muli ang ating pagbati sa inyo na isang magandang umaga, naway makabalik na sila sa normal na pamumuhay. Oo, pero sa latest ng pag-asa, marami pa rin uulanin, partikular just sa may bahagi ng Bisaya sa Annie. That's correct, kayan. So, sa sinasabi po ng pag-asa, kinakailangan pa rin ang pag-iingat ng ating mga kababayan. Doon sa mga danger zone, kung kayo po ang nakatira dyan, dapat mayroon po kayong mga paghahanda na ginagawa. Ayan. At syempre, Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Round Rock, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo Sherwin, at magandang umaga kay Marie. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Piyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ang ipinahayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan ang paglulunsad ng special logo ng pamahalang Pilipinas at Estados Unidos na gagamitin sa pagdiriwang sa makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa na itinatag noong July 4, 1946. Ayon sa Pangulo, ang logo ng anibersaryo ay nilikha upang katawanin at isagisag ang 8 dekada ng matibay at pangmatagalang pagkakaibigang ito. Umaasa rin si PBBM na bibisita si US President Donald Trump sa Pilipinas ngayong taon sa chairship ng bansa sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. I'm confident that this alliance will move forward with even greater conviction and commitment to the security, prosperity, and resilience of our peoples and of our region. Hataw Balita ngayon. Tuluyan nang inilibing ng Kamara ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos pagtibay ng House Justice Panel ang committee report kung saan nakasaad na insufficient in substance ang dalawang reklamo, gayon din ang resolusyong dismissal sa mga reklamo. Sa pamamagitan nito ng botong 39 ang pabor at 4 ang tutol. Ito'y kahit pa natukoy na sufficient in form ang una at ikalawang reklamo. Sa January 27, 2027 na maaaring ma-initiate ang panibagong impeachment proceedings laban kay PBBM o pagkatapos na ng 1-year bar. Dahil nanindigan ng Justice Committee na hindi sufficient in substance, ang De Jesus at Masa et al. Complaint ay pinagtibay na din na i-dismiss itong dalawang impeachment complaint na ito laban sa ating Pangulo. Hataw Balita ngayon. Isa na namang impeachment complaint ang inihain kahapon sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte galing sa reklamo ng religious groups at mga abogado. Ang ikatlong reklamo, inendorso muli ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Walaan niyang nagbabawal sa isang kongresista mag-endorso ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Sa kanyang pagtaya kahawig na ikatlong reklamo, ang Articles of Impeachment na inendorso ng mahigit 1/3 ng House members noong 19th Congress laban kay Vice President Sara Duterte. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. Hataw Balita ngayon.
Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Gayun din sina former Associate Justice Antonio Carpio at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batongbakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang maritime domain awareness flights sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinulugsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senator Marcoleta. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating mga. Hataw Balita ngayon. Matapos naman ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, nakatauna ang mga senador ngayon sa pagbuo ng draft report na maglalaman ng mga rekomendasyon kabilang ang mga kasong isasampa sa mga sangkot sa kontrobersiya. Ngunit para kay Senator Erwin Tulfo, mahalaga ang malakas na ebidensya upang matiyak na tatayo sa korte ang mga kaso at hindi ito madidismiss gaya ng nangyari sa mga dating isyong kinaharap ng bansa. Giit ng senador, kapag mahina ang kaso, masasayang lamang ang oras ng mga ahensya at masasaktan pa ang mga pamilya ng mga pinangalanang akusado. Ito rin umano ang pangamba ni Senator Loren Legarda, lalo pa na ilan sa mga posibleng makasuhan ay mga kasama nila sa Senado at ilang mga opisyal ng pamahalaan. Ang napag-usapan lang na do we have enough, parang gano'n, sa AMLAC, and then sa DOJ, and then sa Ombudsman. And my question was, do we have airtight case, di ba? Kasi sayang, I mean, kung hindi naman, well, what are we talking here? Why, kung wala naman tayong airtight case laban sa mga ito. That was the question that I raised. Hataw Balita ngayon. Pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. si Justice Carl Miranda sa paghawak ng kasong malversation ng dating senador. Isang urgent motion for inhibition ang isinumite nito sa Sandigim Bayan 3rd Division kahapon na isa sa sanhi ng pagpapaliban ng arraignment ni Revilla sa susunod na linggo, February 16. Ayon sa mga abogado ni Revilla, kaya nila pinag-i-inhibit si Miranda ay dahil kapatid nito si Attorney Benaventura Miranda na abogado naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo nang tumistigo ito sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Para sa Revilla Camp, marapat lamang ito upang maipakita na patas at walang kinikilingan ang anti-graft court justice. Hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ibig sabihin nun, dapat merong ka rin parang ipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. So yan yung isa sa mga grounds sa motion for inhibition. Hataw Balita ngayon. Dumulog naman sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga Moro upang questionin ang appointment ng Chief Minister at mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Labag kanila sa pinirmahang kasunduan ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng pamahalaan ng Pilipinas, partikular na ang pagkakatalaga kay Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at 6 pang miyembro ng mga BTA na umano'y inendorso ng MILF. Ayon sa Save Bangsamoro Movement, hindi rin ito naaayon sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o BOL at iba pang batas. Gate naman ang grupo ng MILF ang dapat manguna at pinakamaraming kasapi ng BTA alinsunod naman sa batas. Madami na po ang violation ang nagawa sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro at sa BOL na paglabag tulad ng mga apprentice na ginawa ngayon sa Member of Parliament in the BARM. Kasi nakalagay po dyan sa ating Article 16, Section 2, that the MILF shall lead
the Bangsamoro Transition Authority without prejudice to the participation of the MNLF. Hataw Balita ngayon. Kapagsalita sa usapin ng West Philippine Sea and Department of Foreign Affairs, kahapon ipinakilala ng DFA si Deputy Assistant Secretary Eugenio Villanueva Jr. bilang spokesperson for Maritime Affairs. Siya ay mula sa DFA Maritime and Ocean Affairs Office. Graduate ng Philippine Military Academy Class of 1994 at may master's degree sa Maritime Administration. Ayon sa DFA, mahalagang magkaroon ng dedikadong tagapagsalita sa maritime issues upang mas tutukan at bigyang halaga ang mga usaping pandagat kabilang ang West Philippine Sea. Designating a specific spokesperson for maritime affairs is important, so we can give this the importance that it deserves. How the DFA advances the Philippine interests in the maritime domain. Hataw Balita ngayon. Pinatutunayan ng privatization ng Caliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plants o CBKF. Ang patuloy na tiwala ng mga mamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagsasapribado nito ay nagkakahalaga na mahigit sa 36 billion pesos. Ngunit magbibigay daan naman upang mailaan ang ibang pondo sa mahalagang pangangailangan ng publiko tulad ng silid-aralan, kalsada at mga ospital. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga nagdaang henerasyon, pinatatatag ng naturang hydro power electric plant ang energy grid ng Luzon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ancillary services at reserved capacity. Ang Caliraya, Botocan, Kalayaan Hydropower Electric Power Complex ang isa sa pinakamahalagang renewable energy assets ng Pilipinas. Aabot naman sa mahigit 797 megawatts ang kapasidad nito na sumusuporta para makatugon sa malaking demand sa supply ng kuryente sa Luzon. And for many years, the CBK complex has already played a vital role in supporting Luzon's grid. With this privatization completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. Hataw Balita ngayon. Uupa ang Department of Education ng mga classroom sa mga pribadong eskwelahan upang makatugon sa classroom shortage sa bansa. Kahapon inilunsad ng DepEd ang kauna-unahang classroom leasing project na layong makadugtong sa mga silid-aralan sa mga matataong lugar sa bansa. Paliwanag ni Education Secretary Sani Angara, mas matipid at mas mabilis ang classroom leasing lalo na sa mga lugar na mahirap bumili ng lupa o sa mga lugar na nangangailangan ng agarang tugon upang maiwasan ang paglilipat o pagkaabala sa pag-aaral ng mga estudyante. Sa Don Manuel Rivera Memorial Integrated National High School, isinagawa ang pilot launching ng classroom leasing project ng DepEd. Nirentahan ang mga pasilidad ng nagsarang private school na ito upang agad na magamit ng mga estudyante. Na pag-alaman namin na parang 800 o 700 o 800 ang private school na nagsara nung pandemya. So kung ma-match lang namin sa mga kakulangan, sa mga public schools na may kakulangan ng silid-aralan, pwede natin i-lease yun at hindi na tayo mag-aantay para i-construct. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:19 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Inalis sa pwesto ang 70 pulis mula sa Regional Mobile Force Battalion sa Lamitan, Basilan, kasunod ng ulat ng pambubugbog sa mahigit 100 bagong patrolman na anilay bahagi umano ng kanilang reception rights. Sa video makikita ang pananampal sa nakaluhod na pulis na nakasuot ng field service uniform. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief
Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nagsimula ng investigasyon sa pangyayari. Sinabi pa ni Brigadier General Tuanyo na bisto ang pambubugbog matapos na magreklamo ang isa sa mga patrolman na sinundan na rin ng mahigit sa 100 iba pa. Ang mga biktima ay isinailalim sa medical examination kung saan nakita ang mga pasa sa kanilang mga hita. Ito yung training para sa mga police non-commissioned officers. Since kakagraduate lamang po nila, sila po ay magre-report na po doon sa may Lamitan, Basilan. At kaugnay po nito, accordingly sa report na natanggap po natin sa Regional Director po ng PROBAR, ito po daw ay initiation rights o bilang welcome rights sa nasabing mga grupo. Hataw Balita ngayon. Dinagdagan naman ng Philippine National Police o PNP ang security aid ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kasunod ito ng mga natanggap niyang banta sa buhay na nagsasabing ipinapapatay umano siya sa isang hard killer mula sa Mindanao. Bagamat hindi pa kumpirmado ang banta, agad ipinagutos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa Police Regional Office 7 na dagdagan ng bantay ni Baricuatro. Mula sa dalawang security aid, dinagdagan ito ng 14 na police escort. Batay sa impormasyon na nakarating sa PNP, umupa na ng hard killer mula sa Mindanao ang gustong magpapatay kay Baricuatro sa halagang 2.5 million pesos. Ayon po sa investigasyon ng RD ng Region 7 na ang nasabing death threat ay hindi naman rekta na natanggap na nasabing gobernadora. Ito po ay nirely lamang sa kanya ng kanyang personal assistant na meron silang common friend yung ating pong gobernadora at ito pong personal assistant niya na nagsabi po na merong death threat para sa buhay na nasabing gobernadora. Kaya sinasabi po ng Regional Director ng Region 7, ito po ay second-hand information. Hataw Balita ngayon. Isang malaking pyroclastic density current o uson ang nabuo kahapon alas 10:35 ng umaga sa Mayon Volcano. Umabot ito sa humigit kumulang 4 na kilometrong layo pababa ng Miisigali at nagdulot ng mahigit 2 kilometrong taas na kulay kayumangging ash plume. Tinangay ng hangin ng ash plume patungong Timog Kanluran na nagresulta sa ash fall sa ilang barangay sa Kamalig at Ginubatan, Albay. Matapos humupa ang pagkalat ng abo, kaagad na nagsagawa ng flashing operations ang Kamalig Fire Station sa mga kalsada at ilang pasilidad para masigurong ligtas sa mga motorista at residente. Samantala, patuloy naman ang pamamahagi ng MDRRMO ng face mask sa publiko para maiwasan ang iritasyon sa baga at iba pang masamang epekto ng biglaang ashfall sa bayan. Nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Hataw Balita ngayon. Kaugnay niyan, makakasama natin ngayon sa isang live interview si Kamalig Mayor Kaloy Baldo upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa bayan at ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan matapos po ang asphalt mula naman sa Mayon Volcano. Magandang umaga po sa inyo, Mayor Baldo. Marhay na aldaw po. Magandang umaga po, Ma'am Aming. Okay, my name is Annie. I'm with Mr. Sherwin Kulubong, amigo Sherwin. Mayor Baldo, again, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon sa inyong lugar diyan sa Kamalig? Kaugnay po ng asphalt ng Bulkang Mayon at aling-aling mga barangay po ang pinaka-apektado sa ngayon? Ang pinaka-apektado pong barangay, yung nandun po sa tabi-tala po talaga ng Mayon Volcano. Kumbaga, pero inabot po ng mga 36 barangay ang apektado po nito dito po sa bayan namin. Okay, 36. All in all po, yung Kamalig, how many barangay? Ilang porsyento po itong mga naapektuhan, itong asphalt? 52 barangay po kami. Umabot po sa data namin na more or less 30,000 katao po yung naapektuhan ng asphalt. Okay. At present po, Mayor Kaloy, ano-ano yung mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang maprotektahan? Especially yung kalusugan ng mga residente nyo dyan, lalo na yung mga matanda, yung mga bata, yung mga may sakit, laban dito sa masamang epekto po ng asphalt. Nag-advise muna po kami kung wala naman po sila gagawin sa labas. Stay indoor lang muna sila. Then kung patuloy pa po yung
pag ng abo, pag ashfall, kung pumapasok sa mga bahay nila, kung may mga kortina, basahin po nila, or kung lalabas man po sila, magamit po sila ng face mask. Gaano po kakapal itong asphalt na bumabagsak? Kasi experience din natin yan sa lugar na yan. Pati yung mga roof, pag mahina-hina yung roof mo, yung bubong, ay maaaring bumagsak yan. Gaano po kakapal? Kumbaga, yung nandun po talaga sa paanan ng Bulkang Mayon, kung sa kabilang kalsada ka, hindi ka na po makikita. Yun po ang sabi nung mga nandun po sa paanan ng Bulkang Mayon. Kaya talaga medyo makapal po and talagang malikabok yung mga kalsada po. Okay, balikan ko po yung pamamahagi ng mga face mask. Do you have enough supply po doon sa mga face mask na yan? Mayroon pa naman, pero po siyempre kukulangin din to kung patuloy pong magkakaroon ng asphalt. Kasi siyempre, yung mga ginamit, hindi naman po forever na magagamit nila yun kasi magkakabok din po yun. Siguro yun po ang isa sa pinakailangan namin. Okay, so nabanggit niyo po kanina na mahigit sa 50 mga barangay ang nasasakupan. Ang mayroon ang Kamalig. Now, 30 plus 36 ang affected. So konti lang. Where are they now? Asan po sila ngayon? Yung dalawang barangay po natin, dati na po silang sa evacuation center. Pero yung mga dati pa naman, yung hindi naman po nag-evacuate, stay pa rin po sila sa barangay. Yun nga lang po, yung advice namin, kung may mga asphalt talaga, wag munang lalabas po sila. Mayroon na po ba mga nabiktima ng mga kababayan natin na dahil doon sa asphalt, na mga may sakit, ito ay dinala sa mga hospital o they were hospitalized already? Wala pa naman po. Pero syempre, hindi lang po yung mga tao yung apektado, pati yung po pananim ng mga farmers natin dyan sa paikot ng Bulkang Mayon, apektado na rin po na susunog po yung mga pananim nila. Okay. At this point, Mayor, ano po yung kinakailangan ng inyong lugar? Kayo po ba nangangailangan ng additional na tulong from the national government right now? Yung national government po, nandiyan na rin po man, natutulong po sila. Yung daily food nila, talagang nandiyan yung DSWD. At mayroon pa rin naman pong mga organization na nagbibigay pagkain. Pero po pag nag-alert level 4 po, ito po yung medyo mahirap-hirap po at marami pong pamilya ang i-evacuate po namin. Okay, yung sinasabi niyo po na possibility na mag-alert level 4, okay, tatanungin ko po kayo, kung mag-alert level 4, hanggang saan ang PC ninyo na kaya niyo pa po, Mayor Baldo? Kung kami lang po, hindi po talaga kami tatagal. Ilang araw lang po yan. Siguro nga kung wala yung national government, ubos na yung pondo namin. Pero nag-assure naman po si DSWD na nandyan po sila para sa food supply. Okay. At this point, ano yung pinaka-immediate needs ng inyong lugar? Siguro face mask po. Yun po ang kailangan namin kasi kung patuloy po mag-asphalt kasi papunta po sa amin yung hangin, yun po ang kinakailangan namin. Okay. Yung weather situation diyan sa lugar niyo po, Mayor Baldo, kumusta? May ulan pa rin po ba? Ano yung nararanasan nyo sa ngayon? Kung ikukumpara nyo nung unang pumutok, ito, unang naranasan nyo yung asphalt, ito po ba ay humina na, konti na lang, o mas nadagdagan? Ang patuloy po yung asphalt niya, lalo na po, even yung dating nahulog ng mga asphalt kasi hindi naman po ganong kalakas yung ulan-ulan dito sa amin. Yung mga nasa tumama sa mga punong kahoy pag umangin, lilipad na naman. Then pag hangin uli, lilipad uli. Kaya yung nahulog na ash doon sa mga paligid, talagang nandiyan pa rin po. Kaya medyo yun po ang problema namin. Kaya sana nga medyo umulan ng medyo malakas para po naman ma-wash yung mga ash doon po sa mga puno-puno at saka nakapalibot po. Okay. Mayor, sa pagkakataon ito, binibigyan po namin kayo ng panahon kung ano pa ang gusto ninyong ipanawagan, hinging tulong from the national government, even the private sector. Again, nasa inyo po ang pagkakataon na ito.
humingi po kami sa inyo ng tulong na sana matulungan po kami. Hindi lang po kasi pagkain ang kailangan ng mga evacuees po natin. May mga iba pong kailangan pa sila. Even yung cash nila, kailangan din po nila kasi yung iba nag-aaral din. Then yung iba may mga anak, baka may magbigay gatas or diaper para po sa mga bata. Yun po ang pwedeng ibigay sa amin at direkta na pong ibigay po sa mga pamilya na nangangailangan po nito. Mayor, sandali lang po. Speaking of pamimigay, ano po ba ito? Kung sasabihin ninyo na idirekta na lang, paano po nila gagawin ito? Kailangan ba may anunsyo nyo na yung mga lugar na ito heavily affected? Pwede bang samantalahin nyo yung pagkakataon na yun? Kukuha po lang sila data sa amin, sa MDR namin at saka MSWD. Kung anong po ang ibibigay nila, may mga data kami kung sa bata, sa mga matatanda, or sa mga buntis, may mga data po kami niyan na pwede pong ibigay sa kanila. Pero ang gusto namin, sila na po direktan mamimigay sa mga affected family. Okay. Any other announcement? Yung mga pwedeng contact number, if you have, Mayor, samantalahin nyo na po yan para at least nakahanda na rin yung ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanila. Ang contact na lang po kayo doon, even sa Facebook account ko po, yung Kaloy G. Baldo po, mag-message lang po kayo doon para ma-replyan po namin kayo or kung may kailangan kayong data, ibibigay po namin para naman po, tama po yung mga ibibigay natin doon sa mga nangangailangan po natin. Once again, maraming salamat po, Mayor Kaloy G. Baldo ng Kamalig Albay. Keep safe po, Mayor. Marhay na aldaw po sa Indugabos dyan sa Kamalig po. Maray na aga po, Ma'am Annie. Thank you so much po. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Round Rock, Texas, USA. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Sumiklab ang mga protesta sa Sydney at Melbourne, Australia sa pagbisita ni Israeli President Isaac Herzog. Inaakusahan ng mga demonstrador ang umano'y pagsuporta ng naturang leader sa genocide sa Gaza na kanya namang itinanggi. Gumamit na ang pulisya ng pepper spray upang itaboy ang mga nagpoprotesta at marami na sa mga ito ang inaresto. Samantala, malugod na tinanggap ng ilang Jewish leader ang pagbisita ni Herzog upang sumuporta sa mga biktima ng Bondi attack. Nakatakda ngayong bumisita ang Israeli President sa Canberra at Melbourne at inaasahang makikipagpulong ito kay Prime Minister Anthony Albanese. Hataw Balita ngayon. Samantala, muling hinatulan ng pagkabilanggo ang Iranian Nobel Prize winner and activist na si Narges Mohammadi dahil sa kasong banta sa pambansang seguridad at mga propaganda. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Muling ibinalik sa Security Detention Center ng Ministry of Intelligence sa Mashhad ang 53-year-old Iranian Nobel Peace Prize laureate na si Narges Mohammadi bago pa naman makumpleto ang kanyang gamutan. Sa kabila ng paglala ng kondisyon ng kanyang kalusugan ay hindi nagpatinag ang mga otoridad sa paghatid ng karagdagang taon ng hatol sa aktivista. Ang bagong sentensya ay binubuo ng 6 na taon para sa gathering at collusion laban sa nasyonal na seguridad. At ang isa pa ay kalahating taon para sa propaganda kontra pamahalaan kasama ang pagbabawal sa kanya ng pag-alis sa bansa sa loob ng 2 taon at internal exile sa kakailanganing lokasyon. Sa kabila ng kanyang pagkaaresto ay hindi nag-alok ng pagtatanggol si Mohammadi, sa halip ay naging matatag ito sa kanyang paniniwala na ang hudikatura ay hindi lehitimo at ang ginagawang paglilitis sa kanya ay pakunwari lamang. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Nagpaalala sa publiko ang mga otoridad sa New Zealand na maging mas maingat sa pagbabasa ng mga balita online.
Ito'y bunsod ng pagkalat ng maraming artificial intelligence o AI-generated fake news na nagreresulta naman ng misinformation. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Nagkalat ngayon ng mga artificial intelligence o AI-generated fake news sa New Zealand online. May mga Facebook page na kumukopya ng totoong balita sa official news ng New Zealand. Pinapadaan ito sa AI para muling i-regenerate ang totoong mga larawan at ito'y nagre-resulta ng over-exaggeration. Ginagamit ng mga peking account ang pangalan at istilong kahawig ng lehitimong media outlet kahit wala itong sariling balita. May mga post pa umanong gumagamit ng manipuladong imahe ng mga biktima ng trahedya at pinalabis ang pinsala sa mga sakuna. Nagbabala ang mga eksperto na pinapalabo nito ang hangganan ng totoong balita at gawa-gawang content. At lalo pang binabawasan ang tiwala ng publiko sa media. Naglabas na rin ng babala ang mga ahensya ng gobyerno at civil defense, lalo na sa panahon ng emergency. At hinihikayat ang publiko na mag-ingat, suriin ang pinanggagalingan ng impormasyon at iwasang mag-share ng kahinahinalang content. Sa huli, paalala ng mga otoridad, mas mahalaga ang beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon kaysa sa viral na post sa social media. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Amigo, Annie. Maraming salamat, Marie. At patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, makakasama natin si Manuel Recuenco Tanaw-Tanaw na nasa Mandaluyong City Jail kung saan magsasagawa ang MCGI ng medical mission. Magandang umaga sa inyo, Manuel Recuenco Tanaw-Tanaw. Magandang umaga, Miss Annie at kay Sherwin. At kompleto po ang aking pangalan. Salamat, Miss Annie. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay. At makakapanayam natin, Miss Annie, sa oras na ito si Jail Chief Inspector David M. Hambalos. Siya pang warden ng Mandaluyong City Jail Male Dormitory upang kumustahin ang kalagayan ng inmates. At magandang umaga po, Jail Chief Inspector David M. Hambalos. Magandang araw po. Magandang umaga, Sir Manuel at Ma'am Annie. At siyempre babatiin ko muna ang ating regional director na po. So magandang umaga po sa ating lahat sa pamunuan ng UNTV BMI at ganoon din po sa kasamahan natin sa MCGI, sa ating director ng BGMP, Jail Director Ruel S. Rivera, at sa ating Regional Director, Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo. Opo. At sa lahat po ng kawani ng BGMP at sa buong sambayanang ating pinaglilingkuran at sa ating special na tao dito sa Mandaluyong, ang ating butihing mayor, Yes. Mayor Menche Balos. Magandang very supportive araw po po. sa amin, no po. Yes. Sa inyo rin po. Ngayon po kasi gagawin po ngayong alas 8 ng umaga ang medical mission po ng MCGI. So ano po ang reaction niyo po doon? So napakalaking na opportunity po sa amin na magkaroon po ng medical mission dito sa amin sa jail, which is talagang kailangan namin ng tulong na nagmumula sa iba't ibang stakeholder natin at isa na po kayo doon. So ang araw na ito ay nagiging special para sa kanila dahil tinitingnan ng ating mga PDL, ito yung person deprived of liberty, na importante pa sila sa komunidad. Kaya pinupuntahan Hindi sila. porke sila PDLs ay napapabayaan na sila. Yes po, parang nagbabago na po ngayon ang tingin natin sa sa pamunuan ng jail management. Sa ngayon po, ilan po ang populasyon ng mga male inmates at kumusta po ang kanilang mga pamumuhay? Sa ngayon po, meron po tayong populasyon na 565. Yun po yung datos kahapon. At ang pamumuhay po ng ating mga PDL, mga inmates natin kung tawagin, binago na po natin yan, PDL na ngayon, is napakaganda po ng programa na binibigay ng BGMP dito. At kagandahan po dito sa atin is nagtutulungan, hindi lang naman kami kasi hindi namin kaya ito eh. At ang lalo-lalo pagdating sa pagpupondo ay kinakapos kami, kaya kailangan namin ng programang merong susuporta sa amin at isa na po kayo doon. Yun, at kaya nga po na
mamaya magsisimula ang medical mission para sa mga PDLs dito po sa Mandaluyong. Ano-ano po yung mga activities ng mga mga PDL na mga lalaki? Sila po ba may kanya-kanya din mga ginagampanan sa loob para sila ay pwede ba sila magtrabaho or magkumita sa loob or gumawa ng iba pang activities? Yes Sir po, Valos? Sir Manuel, ang ating pong pamuno ay nagiging busy dahil nga ang purpose natin dito ay makapagpa-develop ng ating mga PDL para maihanda sila sa kanilang paglaya. At dito po sa atin sa BJMP ay meron po tayong tinatawag na welfare and development activities. Napakarami po nito. Ay kung iisa-isahin po natin, meron tayong livelihood program, which is merong haircutting at manicure and pedicure. Kumikita po sila dito, massage at yung paggagawa ng abaka twine, saka yung pepper twine. So meron mga silang ginagawa na binebenta nila sa labas. Idagdag na rin po dito yung bagong yung fuzzy wire making, flower making at painting. Wow. So hindi lang po 'yon at may mga nagbibigay sa atin ng tulong at tinatanggap kaagad namin basta pagkakitaan ng mga PDL at nasa legal na paraan. So hindi idle kapag PDL. Dito kinakailangan hangga't maaari ay kumita sila at may pagkakalibangan. Ano po mga kadalasang sakit po na idinudulog sa inyo or nalalaman ninyo na meron ng mga PDL at may clinic o gamot ba dito sa loob ng jail para po sa kanila? Yes po, Kuya Manuel, marami po tayong ang binibigay na na gamot. Pero may dugtong ko muna doon sa mga sa welfare and development. Idagdag ko dito yung educational program sa educational program kasi meron tayong elementary, junior high, senior Pwede high. sila mag-aral? Nag-aaral po sila. Online hindi kami po yun? papayag Online? na hindi sila makapag-aaral. Yun po online or may tutulong sa loob? May blend po, may face-to-face, may online. Nice. So meron din kaming college. Wow. So in-offer ng Rizal Technology Institute, University. At ang kagandahan po dito ay minomonitor namin na ito kasi ang sagot sa sa kamangmangan ng ating mga PDL kasi kaya nakahagawa sila ng labag sa batas dahil kulang sila sa pinag-aralan. Kaya nga ito yung paraan ng gobyerno natin na turuan sila. At may dagdag ko din sa atin yung skills training natin under ng TESDA. May yung health wellness massage, tile setting, computer, iba-iba pa, bread making, candle making, saka yung mga paggawa ng mga pagkain. At sa dito nakapalaw yung ating MCGI, yung Interfaith. So marami pong pumapasok dito na na mga stakeholder katulad ng Caritas Manila, Cathedral of Praise, CCF, Couple Progress, Rock of Ages, at marami pong iba, Preso Foundation, at yung ating Roman Catholic. Muslim din po. Sa Muslim din po. Lalo na malapit na ang Ramadan. Okay. Doon po sa tanong ko po kanina, kumusta naman po sila kapag may nagkasakit, paano naman po sila natutulungan ng jail management kapag ang isang ang tinatawag natin PDL ay may karamdaman? Opo. Bagitin ko muna sa inyo yung kadalasang sakit dito talaga sa ating yung mga non-communicable diseases, yung mga hypertension, diabetes, asthma. Ito yung mga madalas na naging sakit kasi yung taghawa-hawa. Yung iba kasi Sir Manuel matagal na at dito lang nung pumasok lang sa ating piitan, isa ka lang nila nalaman may sakit pala sila. So sa labas kasi hindi nila nagagawa na magpa-check up sa sa medical kasi nga kulang sa financial. At kung pag-uusapan din natin yung mga nakakahawang sakit, pinakariwan sa kulungan natin yung TB, yung tuberculosis, at saka yung mga upper respiratory. Paano po yung pang may TB? Ina-isolate po ba ninyo yun? Yes po, meron po kaming isolation dito at yung isolation po natin dito ay talagang sine-check muna namin kung sila ay positibo sa ganong sakit. Yun. Ano po ang inyong mensahe, Sir Hambalos, sa mga para po sa MCGI tungkol sa medical mission na isasagawa po ngayong araw sa inyong lugar at gaano po kalaking tulong po ito para sa inyo pong opisina? Opo. Unang-una, malaking tulong ito at lubos kami nagpapasalamat dahil nga kung ang MCGI ay ganito yung pagtulong sa amin, talagang inaaka po namin yan.
At siyempre, una sa lahat, ang Panginoon, doon kami ginawang kasangkapan ng MCGI at yung programang ito ay matutuloy ngayong araw na to. Matagal na po namin iniintay ito. Okay. O kasi nga, mga ilang meeting na rin kami nag-pag-usap dito at buti nga na-approvean kahapon din lang. At sabi ko nga, sana tuloy-tuloy nito. At yun nga, hanggang alas 8 mamaya, hanggang alas 12 ng tanghali ay magkakandak ng medical mission yung ating MCGI. So, malaking tulong po ito sa amin. Opo, kasi para kumbaga, makatulong na rin dun sa budget na ginagamit niyo, makatulong na po yung MCGI para sa magamot yung mga natin PDL na nangangailangan. Opo. At ayun po, Sir David Hambalos, muli maraming salamat po at sana hindi itong huli na kami po ay makatuwang sa inyong pangangailangan dito sa inyong opisina. Opo, maraming salamat kay Manuel at siyempre sa ating pamuno ng BJMP, kami po ay suporta lagi basta sa pagbabago ng PDL at ang pitan po ngayon ay nagbago ng imahe, puro program na po kami ngayon, kaya tinitingnan namin kung paano makatulong sa ating bansa. Maraming salamat at nakasama po natin Miss Annie, ang chief po ng jail management dito sa Mandaluyong, Jail Chief Inspector David M. Hambalos, ang warden po ng Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Maraming salamat. Balik sa inyo, Miss Annie at Sherwin. Kulang na kulang ang bilang ng mga dentista sa bansa ayon sa Department of Health. Sa ngayon, mayroon lamang isang dentista sa bawat Pilipino. Si Lalaine Moreno, humahataw. Sa bawat 53,000 Pilipino, isa lamang ang dentista. Malayo ito sa inirekomenda ng World Health Organization na isang dentista sa bawat 7,500 na tao. Ayon sa Department of Health, kakaunti ang bilang ng mga dentista sa bansa dahil sa kakulangan ng pondo para sa oral health care. Isa pa sa nakitang dahilan ay ang maliit na sahod nila kahit sila ay nagtatrabaho sa pamahalaan. Actually, malaki po ang gap. Ang ating ratio for everyone Filipino ay 53,000, for everyone dentist, 53,000 Filipinos. So ibig sabihin niyo po napakalaki nung i-address ng isang dentista na ang WHO recommendation is only one dentist for every 7,500 na tao. Dahil dito, nanawagan ng DOH sa mga mambabatas na aprubahan ang ipinasa nilang bill para sa taas sahod sa mga dentista, lalo na ang mga may plantilla positions. Ngayong Oral Health Month, isinusulong ng ahensya ang muling pagbuhay ng Oral Health Bureau. Layunin nito na makapaglabi ng mas malaking pondo para sa oral health care, kabilang na ang dental services sa mga health center at malalayong lugar. Batay sa datos ng DOH, 9 sa bawat 10 bata ang may sirang ngipin. At kapag may sirang ngipin, maaaring makaapekto ito sa kalusugan ng puso. Sa kasalukuyan, umaabot sa 500 pesos hanggang 6,000 pesos ang bayad kapag magpa-check up ng ngipin, magpapabunot o magpapalinis. Nakakalungkot tingnan, ang budget lang po ng oral health ay nasa 800 million. If you check on it, parang roughly nasa 0.14% lang ang budget ng oral health. So, malayong-malayo po kasi siya and sana man po ay tumaas para po makabili tayo ng more supplies na makakarating po sa ating mga kababayan, lalo na po sa malalayong lugar. Samantala, isinusulong din ng DOH na magkaroon ng license to operate ang mga dental facilities sa bansa. Ito ay upang maiwasan ang pambibiktima ng mga pekeng dentista. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Tinawid naman ng mga estudyante ang rumaragasang tubig baha matapos umapaw ang isang ilog sa barangay Panipiason, Madalag, Aklan.
dahil sa matinding ulan na dala ng shear line. Ito ay matapos kansilahin ng LGU nang madalag ang pasok sa mga paaralan bilang pag-iingat sa masamang panahon. Ayon sa uploader na si Renz Gregorio Zendo, pauwi na ang mga estudyante nang kuhanin ang video. Makikita sa video ang pilit na pagtawid ng mga estudyante at ilang residente sa baha, habang na-stranded naman ang ilang motorista na papauwi na sana sa kanilang mga barangay. Makikita rin ang malalim at rumaragasang tubig sa ilog sa lugar. Ilang estudyante ang nahihirapan sa pag-uwi dahil sa madulas na daan sa bulubunduking bahagi ng barangay at sa malakas na agos ng tubig na nagmula naman sa mga talon sa lugar. Hataw Balita ngayon. Baha pa rin hanggang ngayon ang ilang purok sa ilang barangay sa bayan ng Binsons, Camarines Norte. Lokal na pamahalaan nakaantabay para sa tulong na kailangan ng kanilang constituents. Si Lizel Nael humahataw. Isa si Aling Nelia sa mga residenteng nagtangkang bumalik sa kanilang bahay, subalit napilitang umurong matapos malamang malalim pa ang tubig sa dinaraanan. Ayon sa kaniya, sanay na rin sila sa ganitong sitwasyon. Sa tuwing bumabaha, kusa na lamang silang lumilikas sa evacuation center. Ay mataas po, doon po sa nagiba namin bahay ay hanggang sa bintana. Nasanay na po ng ganyan. Wala man po kaming matindigan na sariling lupa na nakikitira lang nga kami. Kaya nagtitiis sa mababang lugar. Sanay na po nung at palaging binabaha yung barangay namin. Siya yung pinakamababa sa barangay sa Binsons. Ang pamilya naman ni Aling Dina B ay nanatiling tumutuloy sa evacuation center habang hindi pa humuhupa ang baha. Halos hanggang baywang na po namin doon sa taas. Samantala, mas pinili naman ni Aling Magenda na manatili sa kanilang bahay kahit lubog na sa baha ang paligid. Lumalabas lamang sila kapag kailangang bumili ng pagkain. Dahil sa madalas na bahain ng lugar, nag-ipon umano sila at bumili ng sariling bangka upang may magamit sa paglilikas at paghahatid ng pangangailangan tuwing may baha. Kaya sa pagkain po, gaya ngayon po, nagpilit kami umuwi at wala pong makain yung mga anak namin. May bangka po kami nandun po sa may lulay po. Para po may makain po yung mga anak namin ay. Pinilit po namin kung nag-anak yung bapi namin. Nagpursige po kami mag-ano po ng bangka. Yung baga pong plastic na bangka. Ganito ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa Barangay Mangkayo, Vincents, Camarines Norte. Matapos ang 3 araw na tuloy-tuloy na pag-uulan dahil sa shear line. Bilang pag-iingat, itinaas na rin ng mga residente ang kanilang mga motorsiklo sa tuwing may kalamidad. Dun sa may covered court, dun ay pinapark ng lahat. Sa Barangay Singi naman, umaabot sa mahigit 400 pamilya ang naapektuhan ng baha. Nag-evacuate lang po kami sa mga bahay, sa mga kapitbahay namin na may mga matataas na bahay, na mga nasa matataas na lugar. Meron naman pong medyo matataas na lugar, pero talaga pong inaabot pa rin po yun ng baha. Kaya doon po, yung may mga second floor na bahay, doon po kami nag-evacuate. Ano naman po sila, cooperative naman po sila. Talaga pong pag may nagpunta sa kanila, pinapatuloy naman po nila. Nakahanda naman ang LGU ng Vincents at pinayuhan ng mga apektadong pamilya na makipag-ugnayan sa kailang mga barangay para sa tamang impormasyon at schedule ng pamamahagi ng relief goods. Waiting game na lang talaga kung kailan magsasubside ang flooding. And we are in the position right now to monitor kung ano po yung mga damage na nadala ng recent shear line. We are on the point of planning as well as mobilization po para sa mga what we call this relief goods po para po sa mga most affected po ng mga families in the most affected barangays. Naipadala na rin ng Department of Social Welfare and Development ang mga paunang relief goods sa bayan. Samantala, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin madaanan ng kalsada sa barangay Ginakutan na nagsisilbing Vincents to Labu Road. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
Mula sa Kawikaan, Kapitulo 10, talatang 20. Ang dila ng matuwid ay parang piling-pilak. Ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. Habol ko lang si Sis Marie Gabrido ng Santa Cruz, Laguna. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-10 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Maligayang pagbabalik, Adet. Ayan. Brad Christian. Thank you very much, Frances. And of course, kay ang ating technical director, wala iba kundi si Rap. Maraming salamat sa iyo, Rap Pelayo. Makasama natin sa IT. Thank you very much. Sabi ni Adet, ala ng oras. Ayan. Thank you, Rica Manglangit Lopez. Marahay na daw po. Sa ngala ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, Brad Nars. Ako po si Annie Rentoy. O yung tita ko, Tita Nene. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.